Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who established everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang umaga. Ako nga po pala si Kaloy. Gusto ko lang pong ikwento ang panghihinayang ko sa long-time girlfriend ko. Wala na yata akong makikitang tulad niya pero pinalagpas ko pa. DJ Lindsay, 8 years kami. Meron naman akong planong magpakasal sa girlfriend ko noon pero pinapatagal ko pa. Kasi aaminin ko po, tulad ng mangilan-ngilan, hindi ako naniniwala sa kasal. Kasi galing po ako sa broken family. Yung dalawang kapatid ko, hiwalay din sa mga asawa nila. Kahit yung mga pinsan ko. Kaya naman hinihintay ko yung tamang pagkakataon para ma-realize ko talaga na all worth it ang pagpapakasal. Pero sa kakahintay ko, o sa kakahintay ng girlfriend ko, nainip siya at naghanap na siya ng iba. Ang kwento niya is 5 months pa lamang sila at ngayon ikakasal na agad. Sabi niya, ako ang mahal niya. Pero mukhang hindi naman daw darating sa akin ang tamang panahon para ma-realize na pakasalan ko siya. Ngayon nagsisisi po ako, DJ Lindsay. Bakit ko pa ba pinatagal ang proposal? Last month lamang po, nag-message sa akin ang ex-girlfriend ko. Nagdadalawang isip siya sa kasal. Ang sabi niya sa akin, sana daw maniwala na ako sa marriage para sa akin na siya magpapakasal. Pero to this date, DJ Lindsay, natatakot pa rin ako.
Natatakot ako sa commitment of being married to someone. Kaya ang sabi ko sa kanya, mas mabuti pa sigurong ipaubaya na lang kita sa lalaking talagang paninindigan ka at pakakasalan ka. Kesa naman hintayin niya ako at hintayin pa bago ko ma-realize ang worth it o worthy ang pagpapakasal. Tama ba ang naging desisyon ko, DJ Lindsay? Ilang araw na lang ikakasal na po ang ex ko. Hindi ko alam kung tama ba ang mga sinagot ko sa kanya. Please help me realize, DJ Lindsay. Muli, ako si Kaloy. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Oras natin sa buong Energy FM. 14 minutes after 9. 9:14 na po ng nagmamagandang umaga. Panggay ko pa rin po yung nakikinig sa istasyon na same, pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin yung radyo. Sabihin mo, Energy! Good morning! Mga kapangga ko, baby ko, sa lahat po ng mga nakikinig sa kanilang mga radio sets. Nandyan ka man sa iyong sasakyan, nasa opisina ka man, nandyan ka man sa bahay ninyo, nagpapahinga dahil nga walang pasok ang mga jugets. Magandang umaga po. So, man ay nanonood online. Good morning po sa inyo. We are live on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Gandang umaga kay Ate Yoli at kay Rowena na nakikinig po sa atin online. Gandang morning. At magandang umaga sa mga taong hindi naniniwala sa kasal. Wow! Joji, ikaw ba ay naniniwala sa kasal? Oo, tingnan natin. Para kasi sa ilan talaga, may mga ibang mga pangga tayo na hindi talaga tinatabla ng sakramento ng kasal, 'di ba? Hindi rin naman natin sila masisisi because meron nga sila mga na-witness na hindi naman natin na-witness, 'di ba? Kumbaga iba yung mga paraan kung paano tayo lumaki, nagkaisip, experiences, iba-iba rin naman tayo ng judgment. Wow! 'Di ba? Emmanuel Gadingan. So, ikaw ba, naniniwala ka ba sa kasal? Was there ever a time na nagdalawang isip ka na magpakasal? Or are you still in that situation wherein hindi mo alam kung magpapakasal ka ba? O, wag na, okay na naman tayo, masaya naman tayo. Wow! Committed naman tayo sa ganitong paraan. O, wag na tayo magpakasal, okay na to, masaya na tayo eh. Lorene Villarin, good morning DJ Lindsay, greetings from Japan. Hello po, hello. Lorene, naniniwala ka ba sa magic ng kasal? O tulad ka lang din ng ating pangga na si Kaloy na iniwan na ng kanyang long-term girlfriend just because gusto magpakasal nung isa, ito naman si Kaloy ayaw dahil nga hindi siya naniniwala sa kasal dahil yung mga magulang niya hiwalay, yung mga kapatid niya hiwalay, yung mga pinsan niya hiwalay. So baka ayaw mo bang maging the one na magputol ng chain of hiwalayan sa pamilya ninyo? Oh, 'di ba? Be the different one, be the unique one. Wow! Sabi naman ni Annabelle, good morning DJ Lindsay. Pa-shoutout naman po sa mga ka-office mates ko sa KMS family. Papindot lang ng pindot sa computer, sabay-sabay pa rin kayong uuwi. Naninira ng trip nila. Akakaloka ka. Dali, mag-comment na po kayo sa akin ano daw ba ang dapat gawin nitong si Kaloy kasi ilang araw na lang at ikakasal na po ang kanyang ex-jowa. Let's go! Ano ba? Dapat bang pigilan niya yung kasal? At paasahin nitong babae na ito na sige magpapakasal tayo. Yun nga lang, there is still a part of me na nag-hesitate na magpakasal. But for you, magpapakasal tayo. Ganun ba dapat?
O dapat ba for once, sige, magkakaroon ka na ng conviction na magpapakasal tayo, naniniwala ako sa kasal kasi mahal na mahal kita. Oh, you like that? Oh, baka naman, sige, okay lang, pakasal ka na kasi hindi talaga ako naniniwala. Sorry hanggang ganito lang ako, hanggang jowa-jowa lang ako. Dali, message mo ako ano bang dapat gawin. At sabihin mo sa akin kung ano bang dapat, paano ba natin gagawin komportable ang pakiramdam nitong ating letter sender for today na si Kaloy. By the way, to those who just came in, ito pa rin po ang Lihim ng Liham. Lihim ng liham. And sasamahan kita hanggang mamayang alas 11 po ng nagmamagandang umaga. Dito pa rin yan sa Energy FM. Sabi dito ni Emmanuel, move on, ikakasal na ex mo Sabi naman ni Nico ka, let it go. O Elsa, ikaw ba yan? Sabi naman ni RJ Kim, aten ka ba? Baka may lumpia. Huy, hindi ka magmumukhang lumpia. Hindi ka magmumukhang Sharon dyan. Nakakaloka. Sabi naman dito ni Rando Romulo, be broken or not in the future. Ang pagpapakasal ay isang commitment to settle to that one person that you wanted to live your whole life with beyond love. You wanted to build a loving family with that person dapat. Tama. Sabi naman ni Ayen, if you fear commitment is greater than your fear of losing her, it means hindi talaga kayo para sa isa't isa. Let her be with her current boyfriend. Sabi naman ni Pelayo, Timoteo, ayaw mo pala ng commitment, bakit ka nag-girlfriend? Mga ganyang mindset dapat forever single. Diba? Sino pa yung mga nandito? Sabi po ni Fatima, pareho kayong may problema, ikaw hindi naniniwala sa marriage, ito namang ex mo, biglang naghanap ng iba, kakaantay sa'yo. Kung hindi pa ready at hindi ka pa din naniniwala sa marriage, better be single ka na lang. Huwag ka nang mandamay ng tao at relasyon. Tapos tumanda ka dapat mag-isa. Tumitingin ka kasi sa sitwasyon ng iba, ibahin mo yung prinsipyo mo dapat kahit pakapamilya mo sila. Oo. Sabi naman ni Joyce, let go. Man up and have your balls next time you found somebody better than her. Sabi naman ni Norvie, siguro need mo ng counseling para malaman mo kung ano talaga ang gusto mong mangyari. Given the fact na traumatized ka sa mga nangyaring hiwalayan sa mga nakasurround sa'yo, kaya nahihirapan kang pumasok sa marriage. Hindi kasi pwedeng hindi ka magpapakasal sa taong mahal mo at magbubuo kayo ng pamilya kasi sa huli, ang mga magiging anak nyo, ang magiging mamomroblema pagdating ng panahon. Better to seek counseling para ma-enlighten ka, sender. Good luck naman sa'yo. Ay, good luck talaga. Sabi naman ni Joji, accept that your ex is choosing the path that aligns with their beliefs and honor your decision to stand by yours. This is a reminder that compatibility goes beyond love. It's about shared values. Focus on healing, growing, and living authentically. Sabi ni Yoli, naniniwala ako sa kasal kasi yan ang nagbubuklod sa pagmamahalan. Aha! Ang lalim mo doon! Ikaw na talaga. Sabi ni Lorraine, hindi na rin po ako naniniwala sa kasal kasi marami akong kakilala na hindi nag-work ang married life nila. Parang madaling isettle kung hindi kayo committed sa kasal. Madali maghiwalay, ganun. Ay, ang tara. Oo, isang pangga po natin ang hindi naniniwala sa kasal. But again, walang wrong and right na opinion dito because opinion mo yan. Tayo po ay... alam mo yun, nagbibigay lamang ng suggestion at something to enlighten si Kaloy na ating letter sender. Wow! Diba? Ano pa yung sabi? Sabi ni Darwin, kung mahal mo pa ang ex mo, hindi mo hahayaang mapunta siya sa iba at hindi ka magiging skeptical sa kasal. Pero tanggapin mo na kasi hindi siya ibinigay ni Lord sa'yo. Tanggapin mo na lang daw agad-agad. Well. Ay, papel. Lihim ng liham. Habang ako ay init na init ngayon dito. Teka lang, ano bang temperature ng electric pan tuloy? Ang ating aircon. Toby, pogi, guwapo, macho. Okay Baka naman pwedeng palakasan pa, gawin mo 1919. Grabe naman yun. Pero ako kasi naniniwala, kapag mahal mo, pakasalan mo. Lalo na kung wala naman talaga kayong, 'di ba, sabit sa isa't isa. Kasi 'di ba kapag
mahal mo, handa kang gawin ng lahat para sa kanya. Pag mahal mo, gusto mo walang ibang makakakuha sa kanya, gusto mo nakalock na siya sa'yo, something like that. Ito ay paniniwala ko lang naman. But then again, dumaan din naman ako sa sitwasyon na ayoko talaga ng kasal. But, nung time na yun kasi, yung jowa-jowaan ko, jowa-jowaan, ano daw yun, yung jowa-jowaan, yung mahal ko nung time na yun is hindi rin naniniwala sa kasal. So, alam mo yun, na-impluwensyahan ako. So, naniniwala talaga ako na may mga taong nakaka-impluwensya po sa atin sa mga desisyon natin sa life. Kaya, choose wisely kung sino yung sasamahan mo at sino yung pakikinggan mo. But again, si Romel ang rason niya, pag mahal mo, papakasalan mo. Ano ba naman yan? Hindi, diba? Totoo naman. Simple lang yan. Pag mahal mo, pakakasalan mo. Pag mahal mo, greater yung want mo to be committed to this person than your fear of failing, diba? Diba? At saka kwento yun ng ibang tao, hindi mo kwento yan. Kumbaga, ikaw ang author ng sarili mong buhay eh. Bakit mo idedepende sa ibang tao yung magiging marriage mo? Diba? Yung married life mo. Ikaw naman ang gagawa niyan. Ikaw naman ang mag-work for that married life. Kaya dapat hindi ka nagpapa-apekto sa iba. Kasi kung yung nanay mo nag-fail at nanay at tatay mo nagkahiwalay sila, mga pinsan mo nagkahiwalay sila, kwento nila yun eh. Iba yung sayo. Iba naman yung isusulat mong buhay. Diba? Siguro naduduwag ka lang talaga. Pero 'di ba sabi nga nila kapag mahal mo yung isang tao, dapat greater yung pagmamahal mo kaysa doon sa pagiging duwag mo. 'Di ba? Sabi ni Joji, very true. Kasi yun naman talaga. Okay ah! Diba kapag halimbawa, nakita mo na yung taong mahal mo, yung tipong gusto mo makasama hanggang sa pagtanda, lahat ng mga fears mo sa life, lahat ng mga hesitancy mo, mga, alam mo yon, yung mga bagay na nagdadalaw, doubtful about, mawawala yan eh. Kasi dapat mag-reign yung pagmamahal mo dun sa taong yon. And yung want and yung love mo to be with this person for the rest of your life should be greater than anything else. Diba? Wow! So siguro kailangan mo na lang tanggapin na baka nga sa 8 years na yon, baka hindi ka talaga sobrang nagmahal. Baka talagang naging komportable ka lang kasama siya. Hindi namin alam kasi nagbabase lang kami dito sa nakikita namin or sa nararamdaman ko, 'di ba? Sabi ni Lorene, pag mahal mo pa, pakasalan mo after 5 years siguro naman may divorce na yon for sure diyan sa Pinas. Bakit ka nag-iisip ng Nakakaloka ka naman talaga. 'Di ba? So yun lang para sa akin. Doon ako naniniwala na kapag mahal mo yung isang tao, lahat gagawin mo para sa kanya, lalo na kung para sa ikabubuti ninyong dalawa. Wow! Hindi yung lagi kang nag-hold back na kasi baka ganito, baka ganyan. Hindi ganun eh. Although may differences naman talaga. Kapag ang babae kasi nagmahal yan, kahit pa kumain tayo ng mga, alam mo yun, magdildil tayo ng asin, talagang hindi natin iiwan yung mahal natin. Ganon kaming mga babae. Pero kasi ang mga lalaki, lagi silang Demetro eh. Wow! Magpapakasal sila sa panahon kung kailan okay na sila. Kumbaga, nakawala na sila sa youth nila. Settle down na sila, may ipon na sila. Ganyan eh, laging Demetro ang mga lalaki, laging sinusukat yung mga galaw nila. Ganyan. Logical. Diba? Hindi katulad natin mga babae, lahat gagawin natin para sa kanila kahit wala tayong tirhan. Diba? Kahit kumain tayo ng kung ano man, kung ano lang ang kainin, basta magkasama tayo, lalabanan natin ang buhay na ito. Ganon tayo mga babae. Pero never naging rason yung hindi pa ako handa kasi yung mga tao sa paligid ko naghiwalay. So hindi ako naniniwala sa kasal. Oh, that for me is not acceptable. Wow! Oo, takot ka lang, duwag ka lang, or baka hindi mo lang talaga mahal yung ex mo. Yun para sa akin. So kung ako sa'yo, kung talagang hindi mo kaya maging committed, lalong-lalo na hindi mo kayang magpakasal, pabayaan mo na. Huwag mo nang kausapin yung ex mo dahil nakakagulo ka lang sa desisyon niya, no? Kasi marupok pa yan, kakabreak nyo lang yan. Tagal-tagal ninyo, 8 years kayo eh, di ba? Huwag lang sana mag-suffer yung marriage nilang dalawa nung bago niya.
'Di ba? Kasi yun yung masakit doon eh. Yung tipong hindi pa pala nakaka-move on sa'yo si girl, tapos magpapakasal siya dun sa guy. Kawawa naman yung guy, 'di ba? Na gusto lamang mapakasalan yung taong mahal niya. Yung taong mahal niya pala hindi pa nakaka-move on sa'yo. Kaya utang na loob, wag mo na siyang kausapin. Para lang, alam mo yon, hindi na maging magulo pa yung sitwasyon. Ito rong si ate, sarap sa bunutan ito si ate. Ang pangalan ng ex mo na yan. Oo, nakakainis. Nakaka-jirits din yan eh. Parang yung napanood ko nung isang kahapon lang. This Ends With Us. O, diba? Si Lily Bloom doon. Napanood niyo yun, It Ends With Us? Wow! Si Lily Bloom, ikwento ko ba? Napanood niyo na bang lahat? Baka kasi mag-spoiler ako. May jowa siya. O, itong neurosurgeon na hot. Nakalimutan ko na yung pangalan. Ganon kabilis. Pero nung sila na, bumalik yung first love niya. Bumalik yung first love niya ni Lily Bloom. Tapos anong nangyari ngayon? Hindi na siya naka-move on dun sa first love niya. Habang dinedate niya itong jowa niya, naiisip niya pa rin yung first love niya. As in yung pinakaunang chorba niya kasi yon. Kaya ang nangyari, simula nung nakita niya, yung first chorba na, yung first love niya, bakit totoo? Hindi mo pala napapanood pa, Toby? Galit na galit sa akin. Sige, hanggang doon na lang po ang kwento. Pero yun nga, hindi siya naka-move on. Tapos pinagpakasal pa sila nung neurosurgeon na jowa niya. O, ang ending, hindi sila naging okay. Kasi si Lily Bloom kasi balik ng balik dun sa first love niya. Diba nakakainis? O, basta may iba pang twist yung story. Kaya dapat panoorin ninyo. Hindi ko naman makikwento lahat dahil magkukulang tayo sa oras. Basta ha, pabayaan mo na Kaloy kung wala ka namang planong pakasalan talaga yung jowa mo, yung ex-jowa mo, hamo na siya. Pabayaan mong iba na ang mag-aalaga sa kanya. Pabayaan mong lumigaya na yung babaeng yon sa kamay ng ibang lalaki because deserve niyang maging maligaya. At ikaw, kung gusto mo matakot ka na lang forever. Huwag ka na nandadamay pa. Charing-charing. Diba? 9:29 na po ng nagmamagandang umaga, mahal ko Panggako baby ko. But I hope someday, Kaloy, you find all the courage to love a person with all your heart, no matter what it takes, no? At sana makita mo yung tao that will make you believe in love and forever and in marriage most especially. Although, wala namang problema kung ayaw nyo talaga magpakasal, kung dalawa kayo. Pero what if yung isa, gustong-gusto magpakasal, tapos ikaw naduduwag ka? I hope you find that person na maging ka-match ng energy mo. Yung tipong, tatanggapin ka kung sino ka, pero sana makita mo na talaga siya. Inaangkot